Nararamdaman mo ba ang kabigatan sa iyong mga binti tuwing umaga? Nagigising ng 2 o 3 beses sa gabi at napapansin na ang iyong ihi ay kakaibang malabo. Karamihan ay sasabihin, siguro dahil lang ito sa pagtanda, pero hindi. Ang tatlong ito ay mga maagang senyales ng pagkasira na lumalabas lamang kapag ang iyong mga bato ay higit sa kalahati ng pagod. Hindi ito masakit, hindi namumula, at walang kirot. Ngunit ito ay senyales na ang filtration membrane sa loob ay dahan-dahang nasisira. At may mas nakakagulat pa. Ang katotohanan na 4 sa mga gulay na pinaniniwalaan mong malusog ay nagiging parang lason pagkatapos ng edad na 60. May mga gulay na nagiging mas mapanganib kahit pa sabihin mong kinakain mo ito sa malinis na paraan. Sa kabilang banda, mayroon ding mga gulay na mabilis na tumutugon sa isang tahimik na pagod na bato sa loob lamang ng 1 linggo. Ang mga ito ay hindi mahal, hindi espesyal, kundi 4 na karaniwang gulay na lagi mong nakikita sa palengke. Sa video ngayon, ibubunyag natin mula simula hanggang dulo ang 4 na gulay na sumisira sa bato at ang 4 na gulay na bumubuhay sa namamatay na bato, lalo na sa huli. Ipapaliwanag namin kung anong gulay, kailan, paano, at gaano karami ang dapat kainin para talagang magbago ang iyong pag-ihi sa gabi, pamamaga ng binti, at pagod sa umaga, hanggang sa aktwal na plano sa pagkain, kung saan makikita ang mga resulta, at isang pinakanakakagulat na katotohanan. Ang unang gulay na nagliligtas sa bato ay hindi pipino o labanos. Ito ay isang gulay na hindi alam ng karamihan sa buong buhay nila. Ngayon, isa-isa natin itong ibubunyag. Ang unang pinakamapanganib na gulay ay ang spinach. Marami sa inyo ang kumakain nito araw-araw. Naniniwalang mabuti ito sa buto at dugo. Subalit, pagkatapos ng edad na 60, ang spinach na ito ay nagpapakita ng ibang mukha. Ang oxalate sa spinach ay madaling na ilalabas kapag bata pa. Ngunit ang isang pagod na bato ay hindi na ito kayang itulak palabas ng tuluyan. Dahil dito, namumuo ito kasama ng calcium sa loob ng katawan at bumubuo ng mga kristal na parang bubog. Ang mga pirasong ito ay kumakaskas sa daanan ng ihi, tumutusok sa glomeruli at pinapahina ang mga tubo na nagiging sanhi ng mas mabilis na pagkapagod ng mga bato araw-araw. Kaya't lumalabas ang mga pagbabagong ito. Isang bahagi ng iyong likod ay nakakaramdam ng kabigatan. Ang ihi ay nagiging malabo. Pakiramdam mo ay hindi ganap na nauubos ang laman ng iyong pantog. At ang pag-ihi sa gabi ay tumataas sa 2 o 3 beses. Hindi ito dahil sa edad, kundi senyales na naiipon na ang mga kristal ng oxalic acid mula sa spinach. Ganyan din ang nangyari kay Aling Maria, isang residente ng isang barangay sa Bulacan. Buong buhay niyang pinaniwalaan na ang spinach ay masustansyang pagkain at kumakain siya nito araw-araw. Ngunit isang araw, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit sa kanyang likod at ang kanyang ihi ay naging malabo. Sa pagsusuri, natagpuang mayroon na siyang 2 maliliit na bato sa bato at ang kanyang kidney filtration function ay bumaba na ng halos kalahati. Ang problema ay hindi ang spinach, kundi ang kawalan ng kakayahan ng katawan na iproseso ito pagkatapos ng edad na 60. Kaya, kailangan itong baguhin sa ganitong paraan. Huwag kainin araw-araw. Pakuluan sa kumukulong tubig at banlawan ng 1 beses. Huwag na huwag inumin ang sabaw. Kainin lamang sa tanghalian, hindi sa hapunan. Kung susundin mo lamang ang 4 na ito, ang bigat sa iyong mga bato ay mababawasan ng higit sa kalahati. Ang spinach ay hindi lang isang magandang gulay. Ito ay isang gulay na kailangang pamahalaan pagkatapos ng edad na 60. Ngayon, tumungo na tayo sa pangalawang nakalalasong gulay. Isang gulay na mas patago na nagpapapagod sa mga bato kaysa sa spinach. Ang pangalawang mapanganib na gulay ay ang kale. Marami ang umiinom nito bilang smoothie. Iniisip na ito'y detoxifying,
at naglilinis ng dugo. Gayunpaman, sa katawan ng isang taong lampas na sa 60, ang isang basong ito ay nagiging isang potassium bomb. Ang potassium sa kele ay madaling na ilalabas kapag bata pa, ngunit hindi makasabay ang isang pagod na bato sa bilis na ito. Ang hindi nailabas na potassium ay naiipon sa dugo at sa isang punto, ginugulo nito ang electrical signals ng puso, kaya't lumalabas ang mga pagbabagong ito. Nakakaramdam ka ng bigat sa dibdib ng walang dahilan. Bumibilis ang tibok ng puso, nahihilo, at namamanhid ang dulo ng mga daliri sa kamay at paa. Hindi ito simpleng stress, kundi isang tipikal na senyales ng hyperkalemia. Kung pababayaan, maaari itong mauwi sa arrhythmia, pagkahimatay, at pagtakbo sa emergency room. Ganyan din ang nangyari kay Mang Jose. Isang 70 anyos na lalaki. Para maging malusog, umiinom siya ng isang basong kale smoothie tuwing umaga. Ngunit isang araw, bigla siyang kinapos sa hininga. Kumabog ang dibdib at pinagpawisan ng malamig. Kaya't isinugod siya sa emergency room ng Philippine General Hospital. Isa lang ang resulta ng pagsusuri. Ang kanyang potassium level ay doble sa normal. Ang dahilan ay simple. Ang kanyang ugali na pag-inom ng blended kale. Narito ang mahalagang punto. Ang pagkain ng nginunguyang kale ay ganap na iba sa pag-inom ng blended kale. Ang potassium na pumapasok bilang likido ay hindi nagbibigay sa bato ng oras para harapin ito. Kaya't kahit isang baso lang, agad na na-overload ang mga bato. Kaya pagkatapos ng edad na 60, dapat itong baguhin. Huwag inumin ang kale bilang sariwang katas. Huwag kumain ng marami sa isang upuan, i-blanch at alisin ang tubig at kainin lamang sa tanghalian, hindi sa hapunan. Ang kale ay isang magandang gulay. Ngunit sa sandaling i-blend mo ito pagkatapos ng edad na 60, ito ay nagiging isang nakalalasong gulay. Ngayon, tumungo tayo sa pangatlong nakalalasong gulay. Isang gulay na mas patago na nagpapapagod sa mga bato kaysa sa kale at mas mabilis na nagpapalala ng pamamaga at pag-ihi sa gabi. Ang pangatlong mapanganib na gulay ay ang pinatuyong dahon ng labanos at dahil ito ay napakapamilyar at simple, madaling isipin na ito ay ligtas. Ngunit sa katawan ng isang taong lampas na sa 60, ito ay ganap na naiiba. Ang pinatuyong dahon ng labanos ay isa sa mga gulay na may pinakamalaking bigat sa bato. Ang dahilan ay malinaw. Sa proseso ng pagpapatuyo, ang potassium at phosphorus sa pinatuyong dahon ng labanos ay dumodoble kumpara sa sariwang gulay. Karagdagan pa, karamihan ay niluluto ito sa sopas na may maalat na pampalasa. Ibig sabihin, ang potassium, phosphorus, at sodium ay sabay-sabay na pumapasok sa katawan. Ang kombinasyong ito ay ang pattern kung saan unang bumibigay ang mga bato pagkatapos ng edad na 60. Kaya't lumalabas ang mga pagbabagong ito. Mabigat ang pakiramdam ng mga binti tuwing hapon. Namamaga ang mga bukong-bukong, nagigising ka ng 2 o 3 beses sa gabi, ang amoy ng ihi ay kakaibang matapang at ang pagod sa umaga ay hindi nawawala. Hindi ito simpleng pagtanda, kundi isang senyales mula sa iyong mga bato na nagsasabing sobrang pagod na ako ngayon. Ganyan din ang nangyari kay Lolo Pedro, isang 70 anyos mula sa probinsya ng Pampanga. Gabi-gabi siyang kumakain ng sabaw ng pinatuyong dahon ng labanos. Mas nagtiwala siya rito dahil ito ay isang pamilyar na pagkain. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, ang kanyang mga binti ay naging kasing bigat ng bato at pabalik-balik siya sa banyo tuwing gabi. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na ang kanyang kidney function ay bumaba na ng halos kalahati. Ang problema ay hindi ang pinatuyong dahon ng labanos, kundi ang paraan ng pagkonsumo na hindi angkop para sa katawan pagkatapos ng edad na 60. Kaya dapat itong baguhin sa ganitong paraan. Kumain ng pinatuyong dahon ng labanos 1
o 2 beses lang sa isang linggo. I-blanch muna sa kumukulong tubig. Itapon palagi ang pinagpakuluan. Halos huwag kainin ng sabaw at kainin lamang sa tanghalian, hindi sa hapunan. Ang pinatuyong dahon ng labanos ay isang pagkaing puno ng alaala. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, may mga pagkakataon na ang pamilyar na pagkain ang nagiging pinakamapanganib. Ngayon, tumungo tayo sa ika-4 na nakalalasong gulay. Isang pagkain na pinaniniwalaan ng marami na mabuti para sa katawan, ngunit ito ang pinakamabilis na sumisira sa filtration membrane pagkatapos ng edad na 60. Ang ika-4 na mapanganib na pagkain ay ang matagal nang binurong repolyo o lumang kimchi. Dahil ito ay napakapamilyar at matagal nang kinakain, madaling maniwala na ito ay okay lang. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, iba na ang pagtanggap ng bato sa lumang kimchi. Ang problema ay ang nitrates na nabubuo sa matagal na proseso ng fermentasyon. Ang sangkap na ito ay nananatili kahit hugasan, hindi nawawala kahit i-blanch, at hindi natatanggal kahit lutuin. At tahimik nitong pinapahina ang filtration membrane ng bato. Ang filtration membrane ang huling linya ng depensa ng bato. Ito ang pinakamanipis at pinakamahalagang filter. Ngunit kapag naipon ang nitrates, ang filter na ito ay nagiging kasing hina ng papel at nagsisimulang magkaroon ng mga butas. Kaya't ganito ang reaksyon ng katawan. Mabigat ang mukha sa umaga. Namamaga ang mga binti pagdating ng hapon. Nagigising ng 2 o 3 beses sa gabi, tumatapang ang amoy ng ihi, at ang pagod ay tumatagal at hindi nakakaginhawa. Hindi ito simpleng pagtanda, kundi isang maagang senyales na ang filtration membrane ay nasisira na. Ganyan din ang nangyari kay Lola Elena. Isang 70 anyos. Naniwala siyang kung masyadong maasim ang lumang kimchi, okay lang itong kainin kung i-blanch, ngunit ang pag-blanch ay hindi nakakatanggal ng nitrates. Pagkaraan ng ilang buwan, hindi na siya makatulog, mabigat ang kanyang ulo at naging malabo ang kulay ng kanyang ihi. Ang resulta ng pagsusuri, maagang yugto ng kidney failure. Ang dahilan ay simple. Ang mga bato niya pagkatapos ng edad na 60 ay wala ng lakas para iproseso ang mga fermented na sangkap ng lumang kimchi tulad ng dati. Kaya, dapat itong baguhin sa ganitong paraan. Huwag kumain ng maraming lumang kimchi sa isang upuan. Alisin ang paniniwalang ligtas ito kahit i-blanch. Huwag na huwag inumin ang sabaw. Alisin ito sa hapunan at palitan ng mga hindi gaanong fermented na pagkain tulad ng atsara o bagong gawang burong gulay. Ang lumang kimchi ay masarap at pamilyar. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, may punto kung saan ang pagiging pamilyar ang nagiging pinakamapanganib. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 4 na gulay na nagliligtas sa bato. Ang una ay ang murang pechay. Bakit ito ang una? Dahil ito ang gulay na pinakamabilis na tinutugunan ng isang pagod na bato. Ang katawan pagkatapos ng edad na 60 ay hindi mabilis na makapaglabas ng mga lason at nananatili ito sa bituka na nagpapahirap sa bato. Agad na binabago ng murang pechay ang daloy na ito. Ang murang pechay ay malambot. Hindi ito magaspang. Inaabsorb nito ang mga lason at natural na inilalabas ng hindi nanggagalit sa dingding ng bituka. Kaya't ang epekto ay agad na nararamdaman. Gumaan ang pakiramdam ng tiyan sa umaga, lumilinaw ang kulay ng ihi, nababawasan ang pamamaga ng binti at paa, at nawawala ang pakiramdam na bakit ang bigat ng katawan ko sa hapon. Ganyan din ang nangyari kay Nanay Flor, isang 70 anyos sa Bulacan. Niluto niya ang murang pechay na halos walang alat at kinain lamang sa tanghalian. Pagkatapos ng isang linggo, sinabi niya, "Hindi na ako nagigising sa gabi. Magaan ang pakiramdam ko." Bakit ito nagbabago ng napakabilis? Ang murang pechay ay gumagana sa paraang tinutulungan ng bituka ang bato sa trabaho nitong paglilinis. Sa ganitong paraan,
Nakakapagpahinga ang mga bato sa oras na iyon at may mga tuntunin sa pagkonsumo na dapat sundin. Kainin ang murang pechay sa tanghalian, huwag uminom ng maraming sabaw, huwag lutuin ng masyadong matagal, at gumamit ng kaunting pampalasa. Ang susi sa murang pechay ay hindi ang dami, kundi ang tiyempo para sa katawan pagkatapos ng edad na 60. Ang pagkain nito sa tanghalian, hindi sa hapunan, ang nagpapahintulot sa bato na magpahinga ng pinakakomportable. Ngayon, tumungo na tayo sa pangalawa. Ang pangalawa, sa 4 na gulay na nagliligtas ay ang lilang talong na nag-aayos sa pagod na mga ugat. Bakit talong ang pangalawa? Ang bato ay sa huli binubuo ng mga daluyan ng dugo. Napakaraming maliliit na daluyan ng dugo ang nagtitipon upang salain ang mga lason sa katawan. Kaya't kapag humina ang mga daluyan ng dugo, ang mga bato ang unang bumibigay. Ang anthocyanin na nagbibigay ng lilang kulay sa talong ay isang pangunahing sangkap na nag-aayos ng mahihinang daluyan ng dugo. Sa sangkap na ito pa lang, kapansin-pansing nababawasan ang bigat sa bato at ang epekto ay agad na nararamdaman. Nababawasan ang pag-ihi sa gabi, nawawala ang kabigatan sa umaga, lumilinaw ang kulay ng ihi at hindi na gaanong nakakaramdam ng pagod sa hapon. Ganyan din ang nangyari kay Tatay Roberto, isang 70 anyos mula sa Cebu. Kumakain siya ng steamed talong 3 beses sa isang linggo, sa tanghalian lamang. Pagkatapos ng 3 linggo, sinabi niya, "Hindi na ako nagigising sa gabi." Ang dahilan kung bakit espesyal ang talong ay dahil ito ay isang gulay na halos walang epekto o pampasigla sa bato. Ang potassium nito ay stable at ang fiber ay malambot, kaya't hindi ito nagdudulot ng problema sa panunaw o bigat sa daluyan ng dugo para sa mga taong lampas na sa 60. Ngunit may mga kondisyon. Kailangan mong sundin ang paraan ng pagluluto, gumamit ng kaunting mantika, iwasan ang maalat na pampalasa, lutuin sa pamamagitan ng pagpapakulo o pag-steam, at tiyaking kainin lamang sa tanghalian. Ang susi sa talong ay ang kalambutan nito. Hindi kaya ng bato ang magaspang na pampasigla. Ang malambot na nilutong talong ay komportableng nagbubukas ng mga daluyan ng dugo. At sa sandaling iyon, nagsisimulang magpahinga ang mga bato. Ngayon, tumungo na tayo sa pangatlong gulay. Ang pangatlo sa 4 na gulay na nagliligtas ay ang labanos, na nag-aalis ng lason at nagpapalamig sa init ng katawan. Sa katawan ng isang taong lampas na sa 60. Kapag nagsimulang mapagod ang mga bato, ang unang lumalabas ay ang init. Ang dahilan kung bakit mainit ang katawan tuwing gabi, hindi mahimbing ang tulog, namamaga ang mukha tuwing umaga, at mabigat ang likod sa likod ng lahat ng ito ay ang init sa loob ng katawan. Ang labanos ang gulay na pinakamabilis na nag-aalis ng init na ito. Ang labanos ay may mga enzyme na dahan-dahang tumutunaw ng mga lason, mga katangiang nagpapababa ng init, at lakas na magbukas ng mga baradong daanan. Kaya't sa pagbabago lang sa pagkain ng labanos, agad na may pagbabago. Hindi ka na gaanong nagigising sa gabi, nawawala ang pamamaga ng binti, lumilinaw ang kulay ng ihi, at gumaan ang paghinga. Ganyan din ang nangyari kay Aling Carmen, isang 70 anyos. Dahil sa init ng kanyang katawan, nagigising siya ng 3 beses gabi-gabi. Sinubukan niyang kumain ng sabaw ng labanos na hindi maalat sa loob ng 1 linggo, sa tanghalian lamang, at sinabi niya, "Ngayon, nakakatulog na ako ng diretso. Bumaba ang init ng katawan ko, kaya't komportable na ang paghinga ko." Ngunit kung mali ang paraan, ang epekto ng labanos ay humihina. May 4 na bagay na dapat tandaan. Huwag masyadong maalat, hiwain ng malalaki at dahan-dahang lutuin, kumain ng kaunting sabaw, at tiyaking kainin lamang sa tanghalian. Ang kapangyarihan ng labanos ay ang pagpapalamig. Ito ang susi. Kapag bumaba ang init,
Doon lamang makakapagpahinga ang mga bato. At ang pagbabagong iyon, ang katawan mo ang unang makakapansin. Ngayon, tumungo na tayo sa huling gulay. Ang ikaapat sa apat na gulay na nagliligtas ay ang mabangong dahon ng perilya na nagpapakalma sa pamamaga. Ang dahilan kung bakit may hapdi sa pag-ihi, madalas na paggising sa gabi, at kabigatan sa ibabang bahagi ng tiyan pagkatapos ng edad na 60 ay kadalasang dahil sa pamamaga sa pagitan ng pantog at bato. Kapag ang pamamaga na ito ay bumaba, binabarahan nito ang daanan ng ihi, at kapag umakyat, ginagalit nito ang mga bato. Kaya't madalas kang magising sa gabi, hindi ganap ang pag-ihi, at tumatagal ang pagod sa umaga. Sa mga panahong ito, ang gulay na pinakamabilis na tumutugon ay ang dahon ng perilya. Ang sangkap na nagbibigay ng kakaibang amoy sa dahon ng perilya ay nagsisilbing isang malakas na proteksyon na nagpapakalma sa pamamaga sa loob ng katawan. Kaya't kapag regular kang kumakain ng dahon ng perila, ganito ang magiging pagbabago sa iyong katawan. Nababawasan ang hapdi sa pag-ihi, nababawasan ang bilang ng beses na nagigising ka sa gabi, humuhupa ang dating pamamaga, at gumaan ang pakiramdam ng katawan sa umaga. Ganyan din ang nangyari kay Nanay Celia, isang 70 anyos mula sa Cebu. Nagigising siya ng 2 o 3 beses gabi-gabi at nakakaramdam ng hapdi sa tuwing umiihi. Pinayuhan siyang kumain ng kaunti at madalas na dahon ng perilya sa tanghalian. Pagkatapos ng 3 linggo, sinabi niya, "Hindi na ako nagigising sa gabi. Nawala na rin ang hapdi. Ngunit, mahalaga rin ang paraan ng pagkain ng dahon ng perilya. Kung mali, ang epekto ay nababawasan sa kalahati. Narito ang 4 na tuntunin na dapat sundin. Huwag kumain ng marami sa isang upuan, halos walang pampalasa. Maaari itong kainin ng sariwa o blanch, ngunit kontrolin ang dami at kainin lamang sa tanghalian, hindi sa hapunan. Ang susi sa dahon ng perilya ay ang pagkain ng kaunti ngunit tuloy-tuloy. Hindi kailangan ng bato ang malakas na pampasigla, kundi isang manipis at malambot na proteksyon. Ang dahon ng perilya, ang proteksyong iyon. Ito ang pinakamalambot na huling piraso na tumutulong sa isang pagod na bato na malagpasan ang araw. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano dapat kainin ang 4 na gulay na ito para talagang tumugon ang iyong mga bato. Mula ngayon, ito na ang pinakamahalaga. Mas mahalaga kung paano mo ito kinakain kaysa sa kung anong gulay ang mabuti. Ang mga bato ay dahan-dahang gumigising sa umaga, pinakaaktibo sa tanghalian, at kailangang magpahinga sa gabi. Kaya't ang 4 na gulay na ito ay dapat kainin lamang sa tanghalian, hindi sa umaga, hindi sa gabi, para tumaas ang epekto. At may 4 na prinsipyo na dapat sundin. Una, laging i-blanch sa kumukulong tubig. Ang potassium at iba pang pampasiglang sangkap ay natatanggal sa tubig na nagpapababa ng bigat sa bato ng higit sa kalahati. Pangalawa, laging itapon ang pinagpakuluan. Ang tubig na iyon ay isang puro na sabaw ng potassium, oxalic acid, at nitrates. Kahit ang isang magandang gulay ay maaaring maging lason dahil sa isang tasang tubig na ito. Pangatlo, huwag kumain sa gabi. Sa gabi, ang mga bato ay nasa estado ng pagtatapos ng araw. Kung papasok ang tubig at mineral mula sa mga gulay sa oras na ito, hindi makakapagpahinga ang mga bato buong gabi. Kaya't nagigising ka sa gabi, namamaga ang iyong mga binti, mabigat ang pakiramdam sa umaga, at nahihirapan kang huminga. Ang pinagmulan ng lahat ng problemang ito ay ang pagkain ng gulay sa gabi. Ika-4, iwasan ang matapang na pampalasa. Ang asin, toyo, at sili ay nagpapataas muli ng tensyon sa bato. Sapat na ang bahagyang pagpapalabas ng natural na tamis ng gulay. Kaya, paano mo ito dapat kainin para talagang magbago? 1 beses sa isang araw, ayusin ang iyong plato para sa bato ng ganito. 1 dakot ng murang pechay,
isang platito ng talong, kalahating hiwa ng labanos, 3 hanggang 5 piraso ng dahon ng perilya. Ilagay lahat sa isang tanghalian. Hindi kailangang marami ang dami. Ang mahalaga ay ang tiyempo. Kung kakain ka ng ganito, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, mawawala ang pamamaga ng mukha at binti, lilinaw ang kulay ng ihi, at kapansin-pansing mababawasan ang pagod sa umaga. Ang pagbabago ay magiging malinaw simula sa 7 araw. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano buuin ang linggong iyon sa isang kumpletong 7 araw na routine. Hindi ito mahirap. Hindi mo kailangang bawasan ang iyong kinakain. At hindi mo kailangang maghanda ng mga espesyal na sangkap. Baguhin lang ang tiyempo at paraan ng pagluluto at agad natutugon ang iyong mga bato. 1 linggo lang. Ang iyong katawan ang unang magbabago. Lunes, murang pechay, sa tanghalian lamang. I-blanch ang 1 dakot ng murang pechay at itapon ang pinagpakuluan. Gumamit ng napakakaunting bagoong o patis at kainin ang mga solidong bahagi. Bawal sa gabi. Kailangang magpahinga ng mga bato sa gabi. Martes, pinasingaw na talong sa tanghalian lamang. Steam ng bahagya ang talong. Gumamit ng napakakaunting sibuyas at bawang at toyo na sapat lang para maamoy ang aroma. 1 patak lang mantika. Sa araw na ito, magsisimulang mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Miyerkules, sabaw ng labanos. Sa tanghalian lamang. Hiwain ng malalaki ang labanos at magdagdag ng 1 kutsara ng giniling na linga at lutuin ng hindi maalat. Halos huwag inumin ang sabaw. Ang mga sangkap ng labanos ay nagpapababa ng init at lubos na nagpapababa ng bigat sa bato. Huwebes, ensaladang dahon ng perilya sa tanghalian lamang. I-blanch ang 4 na piraso ng dahon ng perilya at isawsaw sa malamig na tubig. Magdagdag ng 1 patak ng sesame oil at kaunting linga para sa mga madalas magkaroon ng pamamaga. Magiging komportable na ang pag-ihi simula ngayong gabi. Biyernes, murang pechay at talong sa tanghalian lamang. Ang kombinasyon ng 2 gulay na ito ay isang komposisyon na agad na tinutugunan ng bato. 1 dakot ng murang pechay, 1 piraso ng talong, parehong i-blanch at kainin ng napakasimple. Sabado, lugaw na may labanos sa tanghalian lamang. Hiwain ng maliliit ang labanos at lutuin ng malabnaw kasama ang 1 kutsarang kanin. Ito ang araw kung kailan gagaan ang timbang mo sa umaga. Linggo, dagdag na dahon ng perilya sa tanghalian lamang. Maaaring kainin ng sariwa ang dahon ng perilya at okay lang na kainin kasama ng karne. Ngunit halos wag lagyan ng pampalasa. Ito ang araw kung kailan pinakakomportable na nagpapahinga ang mga bato. Ngayon, 1 bagay na lang ang kailangan mong tandaan. 4 na bagay lang ang babaguhin at muling mabubuhay ang iyong mga bato. At ang 4 na iyon ay ito. Ang mga mapanganib na gulay ay dapat laging i-blanch at banlawan. Huwag na huwag inumin ang sabaw. Bawal ang gulay sa gabi. Hayaang magtrabaho ang mga bato sa tanghalian lamang. Kung susundin mo lamang ang 4 na ito, agad natutugon ang iyong katawan. Mawawala ang pamamaga, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, at gagaan ang pakiramdam ng katawan sa umaga. Tahimik ang mga bato, ngunit mabilis ang reaksyon. Ang pagbabago ay lalabas sa loob lamang ng ilang araw. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Ang bato ay isang tahimik na organo, kaya't maraming bahagi nito ang mahirap pangalagaan ng mag-isa. Kaya, para hindi kayo mag-alala, patuloy akong tutulong sa inyo at isang maliit na pakiusap. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like
At ibahagi ito ng may kabaitan sa inyong pamilya, mga kaibigan at kapatid. Ang isang beses na pagbabahagi ninyo ay maaaring makabawas sa pamamaga ng iba, makapagbigay ng mahimbing na tulog sa mga hindi mapakali sa gabi, at makatulong na muling buhayin ang isang pagod na bato. Ang inyong kalusugan ay hindi dapat pangalagaan ng mag-isa. Sasamahan ko kayo. Maraming salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulo. Ako po, si Dr. Marco Villanueva. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.